So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng mga fluids sa ating sasakyan. Okay? Simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, bago natin simulan to, etong gagawin kong video para sa mga bago nagme-may-ari ng sasakyan. So parang basic information to na mga dapat i-check nila at kung paano yung tamang pag-check ng mga fluids sa ating sasakyan. Okay? So simulan natin to mga paps. So okay mga paps, dito muna tayo sa una, yung engine oil natin. Okay. So yung engine oil natin, pwedeng i-check yan. Ito, meron niyang engine oil dipstick. Yan, tingnan natin. So magandang gawin to kapag umaga, kapag napahinga yung makina ng matagal, para lahat ng langis nakababa. So ganyan lang siya, punasan nyo. Tapos, yan. Ito yung full level niya, saka ito yung low level niya. So dapat nasa pagitan lang yan, wag sobrang konting-konti. Pwedeng sumobra, wag nang ganyan karami. Pwedeng sumobra ka mga ganyan, okay lang yon. Pero hanggat maaari, dito lang sa full level yan. Okay? So itong engine oil, ganyan, pasok nyo lang siya dyan. So ganyan, tapos i-check nyo. Okay? So yan, makikita nyo na. Yan. Sa akin hanggang dito. So kapag ganyan yan, pwedeng bawasan nyo ng konti, okay lang yan. Yung kulay, mag-check nyo rin yan kung okay pa. Ngayon, itong engine oil, syempre, pag semi-synthetic at saka regular oil, 5K palit yan. Tapos nun kapag fully synthetic, 10K palit. So doon rin na-check yan kung okay pa yan. Pero pwede nyo gawin every 6 months, palit na lang kayo ng oil para kahit paano, hindi kayo sumablay sa interval nyan. Okay mga paps? So okay mga paps, dito naman tayo sa sa coolant reserve natin. So isa ito sa mga dapat chine-check bago tayo umalis. Okay, kasi pag ito mababa na, malaki posibilidad na mag-overheat tayo. Ito yung coolant reserve natin. Kapag i-check yan, dito meron yung full level at saka low level. Yan. Kung nahihirapan kayong tingnan, pwede nyo kayong tutukan ng flashlight dyan para makita nyo kung nasaan na yan yung level ng coolant nyo. Tapos etong coolant na to, dapat hanggang full at saka, nasa pagitan na siya ng low at saka full. O kaya full level lang. Huwag sa sobra. Kasi pag sumobra yan, kapag mainit ang makina, may tendency yan na bumuluwak. Ang makina natin, kapag mainit na yan, papansinin nyo, kapag mainit na yung makina natin, eto tataas yung level ng coolant niyan. Pero kapag malamig na, bumababa na yan. So dapat hanggang full level lang. Tapos noon, yung eto, huwag nyo masyadong buksan to. Ito sinasuggest ko, magandang buksan lang to kapag i-check nyo yung kulay ng coolant nyo. Halimbawa, nagdududa kayo, gusto nyo na makita yung actual na kulay ng coolant nyo, kung nagpuputik na, mas maganda dito nyo i-check yan. Pero hanggat maaari, wag nyo dito. As long na kaya nyo silipin yung kulay ng coolant dito, ito na lang yung gamitin yung method para i-check yung status ng coolant nyo dito. So okay mga paps, dito naman tayo sa susunod. Yung automatic transmission fluid natin, or kung sa manual transmission, gear oil. Okay, may mga ibang sasakyan na na manual na wala silang gear oil. So kapag ganoon, dapat sundin na lang natin yung yung interval niya. So dapat nagpapalit tayo ng fluid niya every 40 at 80K. Okay, applicable yung 40 at 80K sa manual at saka sa automatic transmission. Okay? So sa manual, gear oil, papalitan natin siya ng 40 at 80K. Sa automatic transmission, 40 at 80K din. Except sa CVT. Kung di ako nagkakamali, sa CVT fluid, ang palitan niyan is 80K. Pero ang ginagawa ng iba, since nag-iingat sila sa transmission nila, pinapalitan na nila to ng every 40K. Okay? So sa pag-check niyan, ganito lang. Butin nyo lang yan. Yan. So ayan siya. Maliit lang siya. Maikli lang siya. Yan. So ayan. So ayan mga paps, makikita nyo yung level niya ng cool, ayan, saka hot. Okay? So dapat i-check to ng mainit ang makina. As in, napatakbo mo na yung makina siguro mga around 15 to 30 minutes. Napainit mo na siya. Dapat nasa pagitan niya dito. Yan. Ito yung low, ito yung maximum. So dapat dito tayo mag-check. Okay? So ang gagawin ko ngayon, papaandarin ko na yung makina, papainitin ko siya, tapos i-check natin ulit. Okay mga paps? So okay mga paps, dinrive ko na yung sasakyan, halos mga 30 minutes na umaandar yung makina. Ngayon i-check na natin yung niya, yung ATF niya. Okay? So, kunin ko lang yan.
Kinuha ko lang yung dipstick niya. Tapos check natin. So yan siya mga paps. Zoom ko lang. Kung mapapansin nyo, nandito na siya. Ayun o. Nandito na siya. Yun, may marka ng langis yan eh. Ayun o, parang tuyo dito. Andyan. Baliktarin ko lang. Ayan o. Yan. So, kapag binaliktad ko yan, yan. So, nasa pagitan siya nitong hot. Ng minimum ng hot, saka maximum ng hot. So, good yan mga paps. Yan. So, okay mga paps, additional information nga pala tungkol doon sa ATF. Kapag i-check nyo sa ATF dipstick nyo, nakikita nyo yung kulay na, di ba mga paps? Pag yung kulay na maitim na, try nyo amuyin, baka mamaya amoy sunog na yon. Kapag amoy sunog na, talaga sobrang itim na, mas maina, mapaltan na to. Para kahit paano, hindi maapektuhan yung buong transmission. So okay mga paps, dito naman tayo sa susunod, dito sa brake fluid natin. Brake fluid or brake at clutch fluid. May mga sasakyan na magkasama na yung brake fluid saka yung clutch fluid, isang lang lalagyan na lang sila. So ito, yan, makikita nyo dito sa brake fluid na to, sa cap nya, kung ano gagamitin nyo. Nakalagay dito DOT3, yan. Dito din mga paps, yan, makikita nyo kung nasa maximum level yung brake fluid nyo. Makikita nyo yan dyan, may nakalagay na max dito sa gilid. Okay, eto, yan, madali nyo makikita kung kung madumi na siya. Yan, kung palitin na siya. Etong brake fluid natin, chinecheck dapat to ng every 10K. So, ganun yung interval niyan. Pero nakalagay doon, kung nagkakamali, 40 at 80K. Dapat yan, merong bleeding. Yan, bleed dapat yan. Pero makikita nyo agad yan, yung kulay niya, kung mababa na siya. Isa pa sa kinagandahan itong brake fluid na to, madali nyo makikita kung manipis na yung yung brake pads nyo. Madalas, sisilipin natin yung brake pads para makita natin kung manipis na. Isa pa to sa magandang way para malaman natin na manipis na yung brake pads natin kapag mababa na yung brake fluid niya. Yan. Kung maobserbahan nyo, kung magpapalit kayo ng bagong brake pads, kapag kapalit nyo ng bagong brake pads, tumataas yung brake fluid niya. So, ganun yan. Kapag manipis na yung brake pads nyo, bababa na yung brake fluid niyan. So mga paps, ito yung susunod, yung windshield washer fluid. So para sa windshield natin, sa wiper natin. So ito, pwede nyo gamitan to ng tubig or gusto nyo bumili kayo ng washer fluid. So makikita nyo naman dyan yung maximum level nyan. Makikita nyo dyan. Okay. So yun lang siya mga paps. So okay mga paps, dito naman tayo dito sa power steering fluid. Okay, sa ibang sasakyan, EPS na gamit nila, electronic na. So sa iba, ito, power steering fluid pa rin. So yan, makikita nyo yan, i-check nyo kung mababa na yung level niya o hindi. Yan, kapag kulang, pwede nyo dagdagan yan. Tapos kapag maitim na siya, yan, eto kala nyo maitim yan, malinaw pa yan paps, sa lang yan, sa cover lang yan, dito lang sa lalagyan, maitim, pero malinaw pa sa loob yan. So kapag maitim na yan, baka kailangan na nitong i-flush. Eto dapat chine-check to ng every 10K, okay? Minsan ginagawa nila every 40K, pinapaltan nila to, pina-flush. Ang ginagamit dito, nakalagay naman dyan, Dexron Type ATF. Okay. Ang recommended dito, Dexron 3. So, kayo na bahala kung ano pipiliin yung type ng fluid dito. So, ito kapag may problema yan, kapag halimbawa may leak, o kaya may mababa na, ang mangyayari niyan, kapag nililiko nyo manibela nyo, parang may whining sound, gumaganon siya. So, dapat, chine-check nyo para suwabe pa rin yung yung power steering nyo. Okay mga paps? So okay mga paps, dito naman tayo sa battery. Since nakalagay rin to sa owner's manual, dapat chine-check yun. Pero dito, exempted to dahil kasi ito, maintenance free na to. Yung sinasabi ko, yung mga non-maintenance type na battery. Yung may mga, tawag dito, kapyan dito. Tapos makikita mo yung battery resolution niya, yung lead acid niya, kung mataas pa o mababa na. So dapat doon, every 10K, chine-check yun kung bumababa na yung yung battery resolution niya, yung lead acid. Kapag bumababa yun, ang gagawin lang, dadagdagan lang ng ng distilled water hanggang dun sa tamang level niya.
Okay? So para sa mga non-maintenance type na battery yan mga paps. So okay mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana nakatulong tong basic information na to para sa mga buguhan na ma-check yung mga importante at basic fluids sa sasakyan nila. So wag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga ganitong basic na video. At wag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. So paano mga paps, hanggang sa muli. So mga paps, additional content lang to sa motor naman dito sa Yamaha Mio. So kung paano i-check yung engine oil natin. So ginagawa ng iba, isa-center stand yung motor saka i-check yung oil. Pero ang gawin nyo na lang, huwag nyo lang i-center stand, huwag rin side stand. Hawakan nyo na lang yung motor, tuwid nyo, ganito. Yan. Hawakan nyo ng ganyan, tapos saka nyo i-check yung oil, ganito. Yan. So hindi ako naka-center stand, hindi rin ako naka-side stand. Yan, check nyo oil. Kumbaga literal na hawak ko yung motor. Tapos ilagay nyo ng ganyan. Huwag nyo sagarin yung pagkakahigpit nito, ayan. Yan, tapos kunin nyo ulit. So ayan. Ito yung maximum. Ito yung minimum, yan. So yan. Nakita nyo dyan kung nagbabawas yung langis ng motor nyo. Okay mga paps? So ganun lang yan.